Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 20 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and sa kabus po ng mga para antamay kan programang Ang Syudadano, marhay na aga sa kabus. Bueno, it's regular working day pagkatapos ka na halawig na bakasyon. Halawig na holiday season na bakasyon. And pirang aldaw na, nagkakatulong aldaw na paano po ang terminal, ang CBD, ang terminal kan mga pasahero, mga puruli po sa Metro Manila, asin sa iba pa mga probinsya, Banggi, pinadara naman kita ni Bong, si Bong na Villacruz, yung video ka na terminal, ang sitwasyon sa terminal ay grabe talaga. Malipot ang panahon pero duman maimbong. Suod mabaga malipot na mari sa luwas, pero duman sa terminal igaro mainit ng marya por dahil sa antaw surusuan, Ito talaga po maiibitiran ninguli sa halawi ko na maray si bakasyon po ang kan Christmas hanggang surma 3 Kings, siyempre sa iba maadi mo pa na mahalalgang ko Sunday ta Lunes makalawag na sa trabaho. Ang iba taday nakakuha ng reservation or tickets despite na may mga buses nang na-allocate, extra buses, special trips, kulang pananggad, kulang pananggad na masakayan kan mga sa tuyang mga kababayan para magpulis sa senda mga respective na mga trabaho sa pagklase. Sabi nga ni kani, inida po ang pinakalawig na bakasyon kan Christmas. Kaya satisfied na maray sa mga bakasyonista. Talagang in-enjoy nila si Christmas holiday. Man ang ganyan na makapuli lang sa imong mga padangat o padaba sa imong buhay, ay happy ka na. Maski dahil ka na mag-tirada ka itong sabi kan DTI na ang 500 pesos pwede ng Noche Buena. Katsam po yan, tutukaron tayo kan nag-igwa pong press conference itong Consuelo Foundation. Tutukaran to. Tarang duman si Director kan DTI, si Jay, So, hanggang
ano pa po ni mga Martes, ano? Ang pasaherong mapuruli sa sendang kanya-kanyang mga destinasyon, ano? Iguang maabot din sa Masakay Naga, abot lang Laguna. Ano man, may mga factory, ano? Everybody, let's go to the king. We can dance there, dancing. Lagad, si mga biyahero pong mapuruli na may mga darang auto, maglikay, ano? Dahil magpara apura, araw katong nangyari sa limanan na aksidente. Oh, suba-subakan to, ha? Luway-luway lang. Mayong maraot sa luway-luway sana. Sabi nga ni Kayan, pag luway-luway, intiro mong kuya. Ini-enjoy sa imong pagbiyahe, ano? Kasi aputon mo, mas marayda ang luway-luway sana, ano? Pagzirato dance is time to sing an happy song. Sing a happy song. Let's go boy, come with me and sing. Bueno, digdiki po kita, ano, kadikit lang papasadaan tani yung, ano, ini yung sa, ining Kit Trump, ano, ining pangyayari po sa Venezuela, ano, alawig po baga niya, before Christmas, yaon naman ang mga itong carrier group kan Amerika sa high seas kan Venezuela, alagad kan tres, ano, 1 a.m. ilinaog na kan Amerika ang Venezuela, parang kuanon duman si Maduro, ano, si President Maduro, ano. Ito po ang kidnapping, ano. Itong ki Duterte ay legal ito ang arrested, ano. Ano po ang linaugan Amerika, ano ang Venezuela? May mga underlying reasons, ano. Primero, ang sabi nila narco state, which is true, ano. Duman po sa in the course katong sa endang pag raid duman sa mansions. Igwa po duman ning six-story underground. Kumbaga digdi sa Pilipinas, itong pigigibo duman allegedly duman sa kondo ni Congressman Saldico na nagigibo duman ning almost 6-story building. Ang raro duman po kay Maduro, tapos na. Tapos na duman. And kan nakalaog po duman ang Delta Force kan US Army. Ang nakuha po nila naman is 15 tons na high-grade cocaine worth $480 million. Suba-suba kayo na. And manglelain pong dumaan na naman po sa sarong division. Tapos una, pinailing, paano po ni mga kalaskalum na assault rifle haling Russia. Talagang ito ginibo na to in preparation na para duman po sa mga loyalist na private army ni Maduro, Kaya ngunyan, ang ngunyan na presente as of last night, dinara na po si Maduro naman sa detention, kan Drug Enforcement Agency sa kan FBI. Parang ma-arraign po sila sa New York. Dumanda sa New York, yaon duman ang i-health, duman na nakuha itong mismong point man na sarong colonel kan Venezuelan Army
na iyo po ang nag-guide, iyo nagtukdo, ano? Kaya intiro na layout po itong mansions dahil naman sa kernel na ito na nag-defect sa arestado kan FBI naging cooperative po sa US government. Kaya kaskaso na. So raid mayong casualty bihira, kaya mapapangisi ka dahil pa sana po na yung mga tugang ang Venezuela nag-purchase ng manglailay na high and sophisticated na radar sa China. Sabi kan China, harayo pa kaya madidetect na nindo kung anong man na object ang ngaon. Umala palawag kan mga eroplano dahil lama na mangnuwang kan Venezuelan airspace. Nayaon na sa mga eroplano kan Amerikano, Kaya nakulang sampaling yan sa China, Pero nabudol si Maduro. Araw po kaya ang China, iyo po nag-i-enjoy na maray kan oil kan Venezuela. Sila po ang recipient kan pagka nakulang volume kan oil kan Venezuela. Don't you know na ang Venezuela po, yan ang number 1 oil producing country. Ang Venezuela po is 3.4 billion barrels ang reserve. Sunod lang ang Saudi Arabia. Isip-isipon mo, 3.4 billion barrels. Sa top 10, ang Venezuela, number 1. Ang ulit po, mga tugang ko yan. Ang oil exporting countries, ang pinakanakulang oil reserve, Middle East, Baku, Venezuela. Kaya sobra ang ekonomiya, ang ngaran ng ekonomiya, mayaman ang Venezuela. Dahil lang po yun na pakaray dahil nangyari nga na kinuha po yan kan estado ka ni Maduro. Si Maduro po, dictatorship yan, military rule ang nagdadalagan po sa Venezuela. Sindas-sindas na. Hello? 2 weeks ago, nagtao pong statement si Maduro na catch me if you can. Sabi sa Amerika, kay Trump, probaran mo nga kung madakop ako. Dumana nagdesisyon si Trump. Dumarang nga kayo ni Losobo na. Yung mananggal. Dinakuha ni Maduro siya, hanap niya. Sa kuyang parte mga tugang. Sa kuya lang maski ano pang problema, ano pang ginibo ni Maduro, deko uyon duman sa dahil kayo ko uyon duman sa paglusob kan Amerikano sa Venezuela. Sa kuya lang Kaya ang may soberenya pong sarili ang Venezuela. Ang paglaog mo na basta araw na nagkato, garo sala po, No one dances twice. Nothing happens. Pag-araw pa lang kayo, pwede na sana. Ako, dahil man ko uyon kan araw katong style, Although, dahil taman ang aram, ang ibang mga rasones, kan Amerika, kaya hilingon basta ako sa party ko dahil kaya ko uyon naman sa ginibo
makatakot itong ginibong ito. Kaya sabi ni Trump, it's only the United States ang pwede maggibong araw ka to. Mayo ng iba. Totoo talaga dahil saro sa ginamit nindang ang space command kan Amerika. Pambihira, Space command. Bakulang land, land, air, and sea, kundi space. Di urag talaga. Ngunyang ko lang na nagamit ang Amerikang Space Command. Kaya si Seman ang gadang mauna-una, si Seman ko niyan ang malaban, ito nga ni pong mga sensor, mga radar na pig-provide kan China sa Venezuela, dahil pa sa nanalo, sabi nila, iyon na po niyang latest, the most sophisticated radar na yaon sa China. Umala! Anong nangyari? Mambaga nag-epekto. Nakaralaog si mga chopper, F-35. Kabus na. Yan, radar na kan China. Kaya iba man talaga ang Amerika kaysa kan mga made in China. Ang made in China, kung sa panty pa kitulos. Pero kung sa Amerikano, kung panty, guguntingan mo pa yan. Sa China dahil bukan mo lang ang i-open na yan, pakit yan. Tamaluya nga na yan, tahi. Pero sa Amerikano, ay guguntingon mo talaga, kung pipresaw mo talagang pakiton ang kalson, Pero it's 40 minutes after 9 in the morning. Yan pa po kita sa programang Ang Ciudadano. Good morning sa tuyang mga pag-iriba. Tuyang mga amigo, mga Doki, good morning. Good morning, Doc De Vera. Pasensya ka na, Doc. Dahil ko talaga na ako si Arong mo. And mayo na su number ko. Dahil na nag-revive po ako ng telepono dahil na nagkawara arabang telepono ko mahalon Pirana sana kami nagagamit kaya sa muyang telepono enta masakit hanapon sa market, mahal pa. Itsura kan iPhone 117. Ay, daw ganay kan cellphone ni. Kaya si itatao ko sa imo, iyahon sarong Dok, And yumang sa mag-agom na Doktora Shemen Bunakwa, good morning and happy Three Kings. Iagi darawon ko na lang sa imo Dok, iagi ko duman sa pinakamagayon kang biskas, si Margaret, iwalat ko duman, pwede maanggot sa ko si Meryl. Kaya, aki ko dahil nungka. Pero kung dahil, dahil mo si Margaret, kan KBP Night, gayong-gayo na. Aram mo, sabi sa ko ni Marvin, si Bading, itong komedyante, alam mo, Sir Bebot, ako bakla, pero hangang-hanga na sa grabe na ang admiration niya kay Margaret. Nailing mo na, dahil pinarap ni Margaret, pwede pala magpabago ng,
aura, ano? Manggayon man talaga. Kaya, Mayor Hill, gulpi po nag-umaw kan sa imong aki, ano? Ay magayon talaga si Margaret. Ano? Tabakla nga ni, nayanig, ano? Oh. Ngunyang patingagan, ngunyang ko lang na-discovery na may chat group, si Bong, saka si Margaret, ako dahil kabali. Pambira ka talaga, Villa Cruz. Tapos Margaret ka, di nadakop kalugod. Ano ba talaga? Kaya si regalo kay Dr. Siemens, iwawalat ko na lang kay Margaret. Ano? Harig may rason. Ano? Pero digdi kita mga tugang sa nasyonal politika kita politika, no? Sabi po kana pag-iriba kan oposisyon. Ini yung faction ni Trillanes, ini yung grupo ni Senator Risa Hontiveros, si mga kakampings. Daim gayo napoproblema sinda kung siya ang ilalaban ninda, ano. Pero nagluluwas po na kung mag-decline po si Mayora Leni, nag-declare na digdilan sa syudad ng Naga, garo ang ilalaban mga tugang kiinday si Bam Aquino. Si Bam Aquino, number 1 na senator. Ang mga followers niya po, mga Gen Z. Mga Gen Z, saka itong sarupa mga jóvenes, nangunyan, aware na kan political sitwasyon, kan nasyon. Yun ang nangingiriil kan korupsyon, na labanan ng korupsyon. Yun ang nangingiriil na labanan ang dinastiya, So ini, pag nagkasararo ni, ayun na nagdarambuto kay Bam Aquino. Pati mga hobby na ini, yun si Dani nag-vote buying, sa katangon yan, ang populasyon, sabi kan PSA, almost 50% Gen Z. Kung yan magboto, ay mayo man niya si Inday Sara. Aputon ta si columnist Montulfo kung ano ang sayang assessment kay Inday Sara. Tego sa pong findings Aputon ta. O anapon i-search nindo si Montulfo kung ano ang sayang pagkabisto kay Inday. Tango niyan, ang ini mga DDS, kung na sana ang pigpaparapaluwas na fake news, hindi yung bako pating malinformation, Kaya dapat labanan po niyong ini yung mga malinformation na iniyo ng mga fake news and dapat ang identity kan mga accounts. Kaya ang Korte Suprema mga tugang
nagluwas ning rules on providing ownership of social media accounts in filing cases or in criminal cases. Ano? Sabi kang Korte Suprema, there is how to establish the identity of a person behind a social media account in criminal prosecution, recognizing the growing role of online platforms in committing offenses. Ini po, in a decision penned by Associate Justice Ramon Paul L. Hernando, the Supreme Court First Division affirmed the conviction of an individual identified as Triple X for psychological violence against his former partner after he posted abusive and threatening statements about her on Facebook. Oo. So, ini po relasyon na inagi sa accounts, fake accounts, no? Ning sarong relasyon. Kaya nagkaigwa po ning guidelines ang Korte Suprema, parang ang identity kan accounts kay ning mga nagpaparapaluwa sa mga malinformation, disinformation. Kaya naglag po ngunyan ang Korte Suprema, ano na po ni saro na ning GR number, ining rules on proving ownership of social media accounts. Nagluwas po ngunyan ang Korte Suprema kaya. Tangarig, madali po ang prosecution, ano? Kulpi na kaya ngunyan yung mga bayaan ta ang misinformation. Ang misinformation mga tugang, na kukurekan iyan. There is no malice or intention on the part kadto pong nagpaluwas na misinformation kasi napasala lang siya pero there was no intention to mislead the people. Iyan po ang sarong meaning kan misinformation. Mayo po ning malice, Never leave me now. Say you're gonna love me now. Pero ang disinformation, mas lalo na ang malinformation at talagang twisted na po kayo ng facts, Arog po kayo may sabi po kanto mga political analyst, saro sa mga respetadong network na channel, ay ni pong billionaire news channel, dahil igwa po sinda, dinawag po itong Rappler, kanto Rappler, Ngunya, ini pala na bilyonaryo, gabos digdi mga issues, puros may mga fact sheets, pig-research talaga po ninda. So, yan ang mga findings kay ni mga political scientists, Kanto Rappler, Si Digong, ang gutom sa Rappler. Say you never leave me now. Say you're gonna love me. Ay kami po digdiyo sa BBS, dahil po kami nagluluas ng salang impormasyon. Kaya nga digdi mismo sa programa may inisilibis tiping kakastigo mini. Lalo na sa programa ko na dahil ka magparapaluwas ng mga impormasyon na mayo man ng probative value. Pati ka Marisol kaabot ka digdiyo. Dumang ka sa imong langag sa Batangas, bago dahil ka din magparalaog-laog sa Camarinesor, dahil mo nga identified ang mga tao, lalo na salaan mo si Ridon, na mayo at the time, apaman si Ridon. Ang iyang baga to si Congressman Inciso. Ano man tamping ang ngaran mo si Terry Ridon? Ngunyan, nasabi ka, napasala. Ay, kaman ngunyan, ikaw po kitang pigapon na falsusinom omnibus. False in one, false in all. Kaya ika Congressman Terry, pumakar ka. Hilingon mo maringani ang sa imong ang mga pigtutuyaw mo. Ten sa imong pong files, mayong kamugtakan niya. Mayong kamugtakan niya. Dapat sa imong kasuhan sa Ethics Committee kang Kongreso. Ipon mo, yan sa'yo mo bigla para palosig para sa kayang kan SMNI na ngani
accredited kang KBP. Oh. Dapat nga ni kayo ng SMNI na ni dahil magtanog sa ano. Kaya ang ano na si Polisiya kan KBP National na dahil ka dapat magprograma kung mayo ka ng accreditation sa KBP. Mag-vlog ka na lang. Malinaw po yan na Polisiya kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag mayo ka ng accreditation, hindi ka pwede magngalangala sa mikropono. Saga mga tugang lilinahon taning pigluwas kang Korte Suprema ining pigrender ning desisyon kang Korte Suprema ini pong pigparapaluwas sa social media kan agom iwal po nining mag-agom ipigparapaluwas sa social media. So nagkaigwa ning kaso nakaabot sa appeal, nakaabot sa Korte Suprema, and ang Korte Suprema po nag-lay down ning rules proving the identity of the kan media account. Pero mga tugang, bago po kita magtapos, lilinawon ta po si Ombudsman Remulla is in a pink of health. Ano? Fake news to Kung kayo manglalain na ang pungkay ni nag-rule sa mga flood control ng issue, ano? Yung mga insertion na iniyo. Ano? Actually, mga tugang, ang insertion per se is not illegal. Mayong problema ang insertions. Haluin na yan. Ang importante dyan, so mga pagtrabaho, tama sa nagda-jive, tama ang method of construction. Ano? Ang problema ka ng insertion. And even in unappropriated programs. Pirming ang budget, igwayan unappropriated programs. Ta iyan po, pigigibans, ta si mga projects na mga anticipated na maarabot na nakaluwas sa su budget, at least, igwa po ning budget na pwede nang taong counterpart duman sa mga program na. Especially, mga kontrata na pig-review kan gobyerno sa kan financing, halimbawa ADB projects, foreign assisted projects yan, pirmiya, dyan yung piguka ang mga ang counterpart kan national government dyan po sa unappropriated programs. Man maraot dyan. Kamu kaya, dahil nga ni ikaw magparapanginutan, kung di man nindo naintindihan ang preparation kan budget preparation.
And matapos po ko niyan ang maabot po ko niyan na bulan, allegedly, ang ICC, po kaya, garo nagluluwas, clearing lang yan, clearing house lang yan. Pero baga, diyan ka mag-file ng kaso, fact-finding na piga po. Pero ang after fact-finding, dadalo mo sa ombudsman, ang ombudsman, kung may recommendation, that's the time, ma-PI na po sinda. PI preliminary investigation Bako itong sarong PI Alagad kung ang ICI nag-review tapos pigdara po sa ombudsman for further investigation, ang ombudsman ang ingigibong po kayan sinda po fact-finding uli. That's the only time na magibo sinda ning preliminary. Kaya dapat maribong Kaya gulpi sabi na since garo clearing ang ICI, much better pa na i-abolish na, iluwas na itong garong Truth Commission na ginibukan Senado. Ngapot, maglusot daw. Doon ang mga tugang inabot ang po kita ng pamamaaram, nakibanan sa technical side, mahingiban sa tuyang technical head, si Ariel Camarote, and of course, si Stephen Fabis. Sa nga po kan management and staff kan BBS DWLB FM, kay Attorney Nelly Fabis Villafuerte, and of course sa muyang General Manager Lalaine Villafuerte Abonal. Hindi po si Bebot Kalyang sabing good morning, happy Monday, mag-iringat po kita, happy Three Kings, Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. Mula sa Juan 11:26 hanggang 30. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na paparito sa mundo.